Isang mapagpalang araw muli sa ating mga ka-TH. Bagong lahat mga ka-TH, aki pong binabati ang mga ka-TH po nating treasure hunter sa buong mundo at sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Lalong-lalo na kay ka-TH Turukan TH Explorer. Sa Turukan TH Explorer mga ka-TH ay isa pong gumagawa ngayon ng treasure hunting equipment. At maganda po yung kanyang mga gawa at yan ay affordable, murang-mura po, presyong Pinoy. So proudly at mayroon tayong gumagawa ng treasure hunting equipment. Ito po yung kanyang ginagawang mga ka-TH ay mayroon siyang scanner locator, aura meter, and Japanese wand. So tatlong classification kanyang scanner locator. Mayroon siyang single antenna, mayroon siyang double antenna, and mayroon siyang triple antenna. And ang pagaganda nito mga ka-TH kasi proven po yung kanyang scanner locator. Dahil mayroon ng history ngayon na naka-hits po yung kanyang triple antenna ng 8 treasure hunter na nakakuha na ng items, iba't ibang klaseng items. Yung huli nga mga ka-TH, yung huli ay isang dalawang gold bar na may tatak pang Burma. Burma gold bar na na-hits po doon banda sa Davao de Oro. So, yung mga gustong bumili, kung gustong maka-abil sa gawa ni Mr. Look, Ruli Adlawon Look, na gumagawa ngayon ng treasure hunting equipment, scanner locator, aura meter, and Japanese wand, PM lang kayo sa kanya. So tuloy na po tayo sa ka-TH. Mayroon po tayong pinapadalang isang puno po ng bonsai, old bonsai. Ito'y mukhang matanda itong bonsai, siguro almost 100 years na po ito. Isang ka-TH po natin na magpapatuloy pagdikod upang baka may mga items sa paligid itong old bonsai tree. Okay. So tulungan niyo ako mga ka-TH sa pagdikod upang makikita po natin kung saang banda ang pwedeng may item po itong old bonsai tree. Okay. Sa aking assessment, unang-una ang gagawin niyo po ka-TH ay i-check niyo yung paligid, i-check niyo yung paikot mula sa puno 2 to 3 hanggang 4 meters ang distansya. Paikot po, east, west, north, and south. Testingin nyo po, detect nyo po yung area mula sa distansyang 1 meter to 2 to 3 meters mula sa puno. I-detect nyo po, gamitan nyo po ng metal detector or scanner locator. Ganun din po yung puno mismo. I-detect nyo yung puno, pinakapuno, then or scanner locator mga ka-TH. Pansinin nyo po yung mga paligid. Baka mayroon po yung may mga bato dyan na mas malapit na nagdidistansya lamang ng 2 to 3 meters. Pwede pong mayroong counter sign ito. Pwede pong paglagyan ng symbols, pwede paglagyan ng sign na naka-engrave o naka-ukit. Kung mayroong mga bato ito sa paligid ng punong bonsai ito, old bonsai tree. At itong nakikita kong picture ay napaka-legit. Pwede ngang maging markings po ito ng mga Japanese noong mga panahon ng World War II. Kasi nga, napaka-imposible yung mga ka-TH na bakit nakapulupot siya, para siyang pinupulupot na rope yung kanyang katawan. Posible yan mga ka-TH. Ito'y nakikita ko na malino na ito'y nung maliit pa itong bonsai tree na ito ay ito'y twinis, talagang binuhol, parang nakabuhol po yung kanyang itsura, talagang buhol talaga, as in buhol. So hindi yan mga ka-TH na panahon lang o yung mismong yung kahoy na yan, natural na kahoy na na bonsai na ganyan ang So pwede siyang nung maliit na yan ay twinis na, binuhol na yon,
na bumukhang nakabuhol siya nung maliit pa yan. At yan may mga katiits, posibleng isang marker ng mga ginagawa ng Hapon noon. So napaka legit sa akin lang mga katiits sa assessment ko ay itong old bonsai tree na ito'y edad nito na more than 100 years na mga katiits. More than 100 years kasi halos sobrang laki na talaga. At ang ganda ng ang ganda ng pagkagawa ng pagkabuhol ng kanyang katawan. So malaking posibilidad at na mayroong itong item na sa paligid lang niya mga katiits. So yun nga mga katiits, ang unang i-check nyo yung katawan, i-detect nyo, gamitan nyo ng metal detector mga katiits, and scanner locator. Maganda kasi katiits kung mayroon kayong dalawang ganyang equipment, treasure hunting equipment, dahil pwede yung scanner locator kasi mga katiits ay pwede siyang pang long distance. Pwedeng sumagap yan, pwede dumitik na yan na 8 to 10 meters. Kasi nga yung scanner, yung fumes pa lang ng gold or mga jewelries ay naamoy niya. So kaya niyang i-detect niyan ng scanner locator. Hindi tulad po ng detector na mayroong kapasidad lamang na 1 meter, 2 meters, or 3 meters deep yung kanyang detection. So mas maigi kung mayroon kayong scanner locator, the best po mga katiits. So ayan, ang ganda po ng markers na ito. Ang gandang bonsai po ito, isang matandang bonsai. So sabi ko nga, ito is more than 100 years na. So napakalaking posibilidad dahil parang man-made po ng pagkagawa nito. So sabi ko nga, nung ito siguro maliit pang bonsai na ito ay pwedeng twinis na, binuhol na, at nang ito'y lumaki, ganyan po ang kanyang mustra po nung lumaki. Talagang hindi na yan kasi nga buhol na talaga yung maliit pa yan. So yun yung kanyang itsura ngayon. So posible ito sa akin lang is 99% pwedeng isa sa marker, isa sa mga palatandaan yan na mayroon pong item niya sa paligid. So yun nga mga katiits, i-check nyo yung paligid na baka mayroong mayroong mga bato dyan sa tabi na nagdidistansya lang ng 2 to 3 meters na pwede nilang magkaroon ng counter sign mga katiits. So ito yung mga katiits, kung malinis naman mga katiits yung paligid at yan nag-iisa lang yung bonsai tree, old bonsai tree, mismo yan, sa tabi mismo yan mga katiits. I-detect nyo yung mismo, unahin nyo yung puno, i-detect, i-scan, scanner, i-scan nyo, at yung mismong dyan sa paligid lang yung mga katiits. Hanggang 2 to 3 to or 4 meters ang layo sa yung distansya mga katiits mula sa punong old century bonsai na ito. So napakaswerte ito at dahil nakikita ko mga katiits ay isang 99% talaga na ito'y man-made na pagkagawa at pagkabuhol yung kanyang katawan mga katiits. So isa sa napakaswerteng katiits po natin. At sabi ko nga, gamitan nyo ng detector and scanner locator mga katiits. So yan, sana ay tayo nakatulong sa ating katiits, isang treasure hunter na nagpapadikod sa isang old century bonsai na sa kanilang lugar ay natatagpuan mga katiits. So ito mga katiits, napakalaking napakaswerte po itong lugar na yan at sino itong kaninong lugar ito na mayroong ganitong old century bonsai na ito yung nag-iedad na ito ng almost 100 years na siguro. So mga katiits, maraming salamat po. Sana nakatulong sa pagdikod
at sa iba pa nating katiis na nagdedicode ka comments po dito. Muli, yung bago pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe and also don't forget to hit the notification bell button para updated po kayo sa aking mga video na mga ipapalabas pa. Maraming salamat mga katiit sa pag-share po ng inyong kuro-kuro regarding sa decoding, and sa mga katiis po nating may mga old century tree sa inyong mga area, pwede nyo ipadala po at ito ating ididikot po mga katiits. Yan mga katiits, maraming salamat po sa panonood. Thank you for watching. God bless us always.